Basa na po ng ating presider ang Leviticus chapter 13 verse 9 to 15, no? Ang aklat po ng Hebrews ay isa sa mga nagbabanggit ng mga istorya ng mga gawain sa Old Testament, lalong-lalo na rito sa ating pinag-aaralan, no? Sa Leviticus. Mga gawain ng mga saserdote at ng mga punong saserdote, yung mga batas tungkol sa purification, sacrifices, saka mga offerings. Ganon din yung mga tabernacles, temples, at kung ano-ano pang mga bagay, ano? At kung gusto nyong maunawaang mabuti ang significance ng mga sacrifices sa Old Testament, mas magandang mabasa natin yung Hebrews. Dito sa book ng Hebrews, pinapakita rito yung superiority ng ating Panginoon bilang isang high priest. Dito ay merong better sacrifices, yung better tabernacles, at yung superiority din ng New Covenant kaysa sa Old Covenant. At dito makikita natin araw-araw yung buhay ng Israel ay umiikot lang sa gawain sa mga paghahandog ng tupa, no? Mga kambing, ibon, grain offerings, at kung ano-ano pang mga pwede nilang ihandog. Merong araw-araw na paghahandog at merong ding tinatawag na taunang paghahandog, at ito nga yung tinatawag na Yom Kippur, no? Day of Atonement. At ginagawa ito sa tinatawag na dambana o altar. At pinangangasiwaan yun ng punong mga saserdote. Ganon din ang kanyang mga anak na mga saserdote rin. So ginagawa nila ito para maipakita ang kanilang debosyon sa Diyos, yung kanilang pasasalamat, no? At para mapanatili sigit sa lahat yung kanilang kabanalan. So kailangan lahat dumaan sa tinatawag na dambana o altar. Ngayon ang tanong, ano ba ang dambanang ito? Bakit sinasabi na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo? Kasi dito sa chapter 13 verse 10, sabi nito, tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. At dito rin po natin malalaman kung ano yung significance at bakit sa dambana o altar na ito, bakit dito dapat masentro ang ating handog ng mga pasasalamat at papuri sa Diyos. Kaya pong pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay The Altar of Grace, ang dambana ng biyaya. Tayo po muna ay manalangin. Ama, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay dapat ay meron kaming handog dahil ito yung iyong kalooban para sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa hapong ito na maihandog ang aming sariling buhay sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang mga salita mong aming marinig at mapapakinggan ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. At hayaan mong sa pamamagitan nito, Panginoon, ay patuloy na aming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Tulungan po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag tayo ay pupunta doon sa mga bahay ng mga kasama nating, mga kakilala nating mga Katoliko, meron silang ang tawag nila doon sa yung inilalagay nilang rebulto doon sa kanilang sa mga pader nila, no? O altar ang tawag nila ron. Ando doon yung rebulto ng kanilang mga Diyos, no? Ando doon din yung minsan may Bible, pinagaganda nila yon.
Ang tawag nila ron ay altar. Pero sa New Testament, sa Old Testament, hindi ganoon ang itsura ng altar, no? Ang altar sa Old Testament ay katulad ng ito nung platform na ito na nakataas siya at sa bandang itaas ng bawat sulok ng ibabaw ng altar ay mayroong parang anyong sungay, no? 4 'yon. At sa ibabaw nun ay mayroong parang tinatawag na parilya na yari sa tanso. Yung gilid ganun din. Yung 4 na gilid nun ay mayroong tanso. At mayroong paayon. Mayroong mga haligi na yung kabuuan nun ay makikita natin doon sa Exodus na kung paano yun ginawa, kung paanong sinabi ng Diyos kung paano nyo ito gagawin, ano ba yung magiging itsura nito. At doon ay lahat ng ang takbo ng buhay ng buong Israel sa kanilang relasyon sa Diyos ay doon umiikot. Doon lang parang yun na yung laging nangyayari sa buhay nila, no? Sa Biblia napakarami kasing mga altar bago pa yung Exodus, yung paglabas nila sa Ehipto. Nangyari yung unang paghahandog nung si Adan at si Eva ay nagkasala, nagpatay ang Diyos ng hayop, di ba? At pagkatapos noon, yung paghahandog na ginawa rin ni Cain at ni Abel, meron silang mga sinunog, di ba? Yung kay Abel, yung hayop, at yung kay kay Cain ay yung mga gulay, mga halaman, ano? Sa panahon ni Noah, meron din silang paghahandog. Naghahandog sila ng hayop, no? Na sinusunog. Sa panahon ni Abraham, nagbigay ang Diyos ng handog na susunugin kapalit ni Isaac. So yun po ay handog ng mga tinatawag nating lay people. Hindi sila mga saserdote. Pero ginampanan nila ang trabaho ng isang saserdote. Meron din tinatawag na altar of incense na kung saan kapareho rin ito ng tinatawag na brazen altar. Pero itong altar of incense, nandoon siya sa loob ng holy place. Kasama ng kabanang tipan, pati yung mga kandelero, nandoon siya, no? Saka yung table ng shewbread. At sa labas naman ng tinatawag na tabernakulo, andoon yung altar na malaki, na kasya doon yung susunuging guyang toro, saka yung mga tupa at mga kambing. So, yung kahalagahan nitong ng altar na ito ay makikita natin sa pang-araw-araw na buhay nila, no? Isa nga diyan sa kumbaga yung altar na yon ay isang banal na gamit para lamang ikaw ay makalapit sa Diyos. Kasi walang tao na pwedeng makalapit sa Diyos kung walang altar. Kasi dito ginaganap ang lahat ng uri ng paghahandog. At isa sa mga kahalagahan nito dahil itinuturing itong banal, no? Nung panahon ni Solomon, nung si Solomon ay gagawing hari, no? Merong gustong umagaw sa magiging pwesto niya. Ito nga yung kanyang kapatid na si Adonijah na nangampanya na para sa kanyang pagiging hari, nag-celebrate na, tinawag na niya yung kanyang mga kasama, mga nasasakupan, para ipakita na siya na yung susunod na hari, no? At nalaman yun, may nagsumbong kay doon sa nanay ni Solomon
At sinabi ito ng nanay niya doon kay Haring David na siya ay na bakit itong si Adonaya parang nagaano na maging hari. So nalaman yun ni Solomon, no? At dumating yung pagkakataon na gusto na talagang patayin nitong si Solomon, itong si Adonaya. Ang ginawa ni Adonaya ay tumakbo siya at pumunta siya ron doon sa altar, no? At ang sabi ron sa 1 Kings chapter 1 verse 50, sabi nito, natakot si Adonaya dahil kay Solomon at siya'y tumindig at yumaon at pumigil sa mga anyong sungay ng dambana. Ang ibig sabihin ng salitang pumigil doon, hinawakan niya yung mga parang sungay doon ng dambana at walang makapag-alis sa kanya doon. No? Talagang ayaw niyang umalis doon. Bakit niya ginawa yun? Itinuturing kasing banal yung dambana at walang krimen na pwedeng mangyari doon. Okay? Kaya kumbaga ito ay lugar para maprotektahan sila. Kaya ang ginawa ni Adonaya, talagang hindi umalis doon yung pagkakakapit niya. Kaya hindi siya napatay ni Solomon. Kasi nga walang krimen na pwedeng mangyari doon sa dambana dahil itinuturing yon na banal. Ganon din yung nangyari kay Joab, no? Tumakas siya, nagpunta nga siya ron at kumapit din siya doon sa anyong sungay para hindi sila masaktan o mapatay ng mga taong gustong pumatay sa kanila. So ang altar ay nagre-represent ito ng consecration nung pagpapakabanal, no? Na ang iyong buong pagkatao ay idinidevote mo sa Diyos. Ang altar o dambana ay lugar ng sacrifice na kung saan lahat ng mga pinapatay na hayop na kanilang ihahandog ay doon lahat dumadaan, no? At yung mga taong nagnanais na i-consecrate nila yung kanilang buhay sa Diyos ay kailangan dumaan sa altar. So, itong aklat ng Hebrews ay sinulat ng hindi kilalang author, no? At alam na natin yung mga pangyayari dito sa book ng Hebrews dahil ang mga taong o yung mga Hudyo na naging mga Kristiyano, matapos na sila ay makakilala sa ating Panginoon, saka sila nakaranas ng persecution sa mga kapwa nila Hudyo. Sabi rito sa chapter 10 verse 32 dito ng Hebrews, pinapakita rito kung ano yung mga nangyari sa kanila. Sila ay dumaan ng tinatawag na pagbabata, nakaranas sila ng paghugupit ng latigo, mga pang-iinsulto doon sa mga kapwa nila mga Hudyo. Yung iba sa kanila binilanggo, at yung iba inagawan ng mga pag-aari nila. Pati mga bahay nila ay inagaw ng mga dati nilang kasama sa relihiyong Judaism. Bukod pa ron, may mga nagtuturo sa kanila ng mga maling aral. May nagtuturo sa kanila na kapag kumain ka ng mga bagay na inihandog doon sa altar, na gaya ng ginagawa nilang paghahandog noon, ay nagkakaroon ka ng tinatawag na spiritual strength. So napakaraming mga paraan na ginagawa yung mga kasama nilang mga Hudyo para mapanumbalik sila sa dati nilang relihiyon. Kaya sabi rito sa verse 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Ngayon, ano ba itong turong sari-sari? No? Kung saan pinag-iingat itong mga Hudyo. Kung papansin na natin kasi yung immediate context, no?
doon sa verse 9. Sabi ron, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. In contrast, doon sa salitang biyaya, no? Kasi ang sabi, ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon dito sa verse na yon, yung salitang meats o pagkain ay tumutukoy sa mga tinatawag nating mga sacrificial animals tulad ng guyang toro, kambing, tupa, o yung iba naman, yung mga ibon, yung mga bato-bato, at mga batang kalapati, no? Kasama na rin dito sa inihahandog dito ng mga pagkain, yung tinatawag na mga grain offerings. At ang nagtatakda ng paraan ng paghahandog ay yung tinatawag nilang ceremonial law. So kung paano yun gagawin, itinuro yun ni Moises sa kanila. At mababasa po natin yan sa Leviticus chapter 1 chapter 1 hanggang chapter 7. Ngayon yung salitang nag-abala, no? Yung salitang nag-abala sa kanila ay tumutukoy ito sa mga tao o yung mamamayan ng Israel na naghahandog araw-araw, no? Bukod pa sa paghahandog nila taon-taon. Naghahandog sila araw-araw at ang nangangasiwa ay si Aaron at yung kanyang dalawang anak na si Nadab at si Abihu. Pero doon nga sa pagkakataong sumuway si Nadab at si Abihu ay pinatay sila ng apoy nagmumula sa Panginoon. Kaya ang pumalit ay kung di ako nagkakamali ay si Eleazar, no, yung iba pang mga anak niya. So yun yung mga yung salitang nag-abala rito, itong mga taong araw-araw na naghahandog at yung mga saserdote na nangangasiwa sa paghahandog. Ano ba yung ginagawa nila? Yung pagkatay, ang papatay ng toro o kaya ng tupa o ng kambing ay yung mismong naghandog, no? Yung taong gustong maghandog, siya yung magpapatay nun, papatayin yun sa harap ng tabernakulo ng kapisanan doon sa may tapat ng pintunon. At ang gagawin naman ng mga saserdote, kukunin yung dugo nun at iwiwisik doon sa palibot ng ibabaw ng dambana at ipupunasan ng kanilang kamay yung mga yung parang anyong sungay noon, no? At yung dugo nun ay ibubuhos doon sa paanan ng altar. So, kaya sabi ng author, mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya at hindi ng law. Yung pong seremonya na iyon ay tapos na. Natapos na yun nung dumating yung ating Panginoong Hesus. Iwanan na nila yon, yung ganong mga klaseng seremonya. At yung mga paghahandog ng hayop na susunugin o seremonyal o kahit kailan, hindi naman talaga yun makapagbibigay ng positibong resulta sa buhay nila. Kaya, mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. No? Ngayon sila ay na kay Kristo na, iwanan na nila ang ganong paniniwala, ang ganong mga practices, dahil hindi yun makakatulong sa kanila. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi na nila kailangan ang lumang dambanang pagsusunugan para dito sa mga Kristiyanong sumunod na sa ating Panginoon, no? Kasi wala na yun. Tinanggal na yung lumang dambana na yun. Sa verse 10 na sabi, tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Ngayon, ano ba ang kaibahan ng dambanang ito sa New Testament kung ikukumpara natin sa Old Testament? Unang-una, ang kaibahan nito, ang apoy
nasusunog doon sa mga panggatong at doon sa handog na susunugin ay apoy na nagmumula sa Diyos. Hindi yung apoy na gawa-gawa mo lang na ipangsisindi mo rin sa kahoy para sunugin ng handog. Kundi, sa Diyos manggagaling ang apoy na susunog doon. Okay? At sa chapter 1, 2, and 3, doon makikita natin yung mga uri ng offerings na sinasacrifice doon sa altar. Yung unang tatlong kabanata, no, ay nagdi-describe ito ng tinatawag nating free will offering, yung mga kusang loob na paghahandog. Yung burnt offering, grain offering, saka yung peace offering. So yung unang tatlo ay ginawa ito ng kusang loob. Kusang loob ito, no? Pero yung sin offering, yung sin offering at yung tinatawag na guilt offering ay idinagdag nung sila ay nakalaya na mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ibinigay yung 10 utos sa kanila at ang sabi ron sa Galatians chapter 3, no? Idinagdag yung kautusan. Bakit idinagdag yung kautusan? Para lalong makita mo yung iyong kasalanan. At dahil doon, kailangan mo ng dagdag na sacrifice. Kaya yung sin offering at yung guilt offering ay idinagdag yun, no? Para sa pagbabayad ng kanilang mga kasalanan. Ano ba yung pwedeng kainin ng mga saserdote? Kasi sabi doon sa unang binasa natin, hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Doon kasi sa mga sinunog na handog ay merong pwedeng kainin at merong hindi pwedeng kainin ang mga saserdote ron at yung kanilang mga anak, no? Ano ba yung pwedeng kainin? Yung maghahandog ng arena, no, na handog na susunugin, ang ginagawa ng saserdote ron ay dadakot siya ng handog na susunugin ng arena at yung matitira doon ay para sa saserdote. Yun yung pwede nilang kainin. Halimbawa, nag-offer sila ng mga handog na susunugin na galing doon sa tupa at sa mga kambing. Pag ang dugo nito ay hindi dinala doon sa banal na dako, pwede nilang kainin yon. Pwede nilang kainin. Pero kung halimbawang ang dugo nito ay dinala doon sa kabanal-banalan dako, hindi pwedeng kainin yon. Yung laman loob ng guyang toro, yun ay ihahandog sa ibabaw ng dambana at yung katawan niya ay dadalhin sa labas ng kampamento at doon susunugin. Okay? Susunugin nyo ng buong buo. Wala siyang pwedeng kainin doon. Kasi dito sa mga paghahandog nila, halimbawa ang maghahandog dito yung isang saserdote. Yung saserdote na maa-anoint pa lang, sabi rito sa chapter 6 ng Leviticus, verse 22, at ang saserdoteng pinahira ng langis na mahahalili sa kanya, na mula sa gitna ng kanyang mga anak, ay maghahandog nyon. Ang bawat handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat, hindi kakanin. Okay? So lahat ng handog na harina ay hindi pwedeng kainin, susunuging lahat yun. At yung pangalawa, yung sin offering na ang dugo ay dinala sa tent of meeting, no? Yung high priest, kung halimbawang ang kasalanan niya ay, kung ang nagkasala ay yung high priest, o kaya yung buong kongregasyon, no?
Ang tinutukoy na rito yung Day of Atonement na, no? Pagka ang isang saserdote ay nagkasala, hindi siya pwedeng mangasiwa doon sa tabernacle. Kailangan niya munang linisin yung kanyang sarili at lahat ng mga dapat na ihandog niya ay dapat niyang ihandog para maging karapat-dapat siya doon sa kanyang paghahandog. Pag nangyari yon, ay pwede na siyang mangasiwa ng paghahandog. Pag ang dugo ng lahat ng ito ay dinala doon sa kabanal-banalang dako, hindi pwedeng kainin ang mga handog na yan, no? Ang handog na yan, yung katawan niyan dadalhin doon sa labas ng kampamento at doon susunugin buong buo. Ang primary purpose ng burnt offering ay para i-represent mo yung complete dedication sa Diyos. Tapos yung usok na umaakyat mula sa altar, ay ito na yung kinukonsider na napakabangong samyo sa Diyos. Sabi sa Hebrews 11:13, verse 11, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang dugo'y dinadalan dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. So ipinagbawal sa kanila na kaya hindi matuwid kainin yon, no? At yun ay talagang walang matitira. Uubusing lahat yon ng apoy. Ang nakalagay pa nga ron ay hanggang sa kinabukasan. Ang apoy na nandoon sa dambana ay hindi mamamatay na apoy yun. Kaya tuwing umaga ang ginagawa ng mga saserdote ron, aayusin uli mga kahoy nun hanggang basta kailangan patuloy na mag-apoy yung yung dambana. At yun yung utos sa kanila na kailangan hindi mamamatay ang apoy na yun. So, hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. So, sabi rito, ang dambana na ito sa bagong tipan ay hindi pinagsusunugan talaga ng handog. Kasi tapos na nga yun, no? Ano bang dambana ito na hindi na kailangan pagsunugan? At kung gusto nila maghandog sa lumang dambana, kung babalik sila ron, hindi sila karapat-dapat sa dambanang ito na binabanggit ng author. Ngayon, pag sinabi nating labas ng kampamento, ano ba yung significance nito? Ano ba muna ang salitang labas ng kampamento? O yung binanggit kanina sa binasa ni Brother Adrian ay kampo, no? Pag sinabi nating kampamento, no? Ito ay yung kalipunan ng buong lipi ng Israel, no? Nakapalibot sila, no? Lipi ni Gad, lipi ni Simeon, lipi ni Joseph, lipi ni Nephtali, at kung sino-sino pa doon sa labing dalawang lipi na yon. Nakapalibot sila doon sa tabernacle at milyon yung lahi na yon na nakapalibot doon sa tabernacle. Yun yung tinatawag na kampamento. Pag sila'y naglalakbay, pagka yung ulap ay nandoon pa sa tabernakulo, ibig sabihin, hindi sila pwedeng maglakbay. Pero pagka umangat na yon, yung ulap na yon na patnubay nila galing sa Diyos, saka lang sila uli maglalakbay. At hanggang sa huminto na naman sila uli sa isang lugar at doon na naman sila magkakampo. No? At nandoon sa gitna nila yung tinatawag na tabernakulo. So yun po yung kampamento. Ngayon, pag sinabing labas ng kampamento, ano ba yung significance noon, no? Bakit inilalabas? Yun po mga may ketong sa kanila, no? Ay hindi pwedeng makihalubilo doon sa mga tao doon. Kaya ang gagawin, ilalabas siya doon sa camp para hindi siya makahawa. Sa Leviticus chapter 13 verse 46. Nangyari yan sa kapatid ni Moses na si Miriam nung siya ay nagkaroon ng ketong. Ganon din si King Uzziah. Inilabas sila sa kampamento kasi tinuturing silang marumi.
yung tinatawag na ceremonial uncleanness. So ina-isolate sila, no? Nangyari din yan kay Rahab nung panahon na yung Canaan ay sinakop nila, no? Pag sinabi kasing dinala ka sa labas ng kampamento, ikaw yung source ng pollution. Ikaw ang magdadala ng pagkahawa doon sa kalipunan ng buong Israel. Kaya hindi ka pwedeng makisama doon, ilalabas ka. Okay? Para ma-maintain yung tinatawag na ritual purity. Yung mga taong lumalabag sa Sabat at yung mga kriminal, ilalabas yun sa kampamento at doon babatuhin yun hanggang sa mamatay. Hindi pwedeng doon sa kampamento, doon sa kalipunan ng bansang ng Israel, na minimaintain ng Diyos yung kabanalan sa kanila. Kaya kung meron mang mangyayaring pagpaparusa, hindi doon sa loob nun, kundi sa labas ng kampamento. Nangyari din po yan nung si Esteban, no? Nung si Esteban ay pinagbabato, inilabas siya doon sa siyudad. Inilabas siya sa siyudad at doon sa chapter 6 ng Acts, makikita natin doon na siya ay pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. So, ibig sabihin, pag ikaw ay inilabas sa kampamento, nagpapahayag ito ng utter rejection, complete rejection. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa lugar na yun. Tinuturing kang kasumpa-sumpa. Ikaw ay dapat parusahan. Inilalarawan ng pagsunog sa guyang toro yung parusa sa ating mga kasalanan, no? Yung apoy na nagmumula sa Diyos, yun yung tutupok. Hindi pwedeng yung apoy na kung saan nanggaling ang ipang tutupok doon. Kasi nga yun ay sumpa ng Diyos, no? At makikita natin pagka nanggaling sa Diyos yung apoy na tutupok doon, makikita natin yung nagngangalit na apoy na unti-unting sumusupok doon sa mga hayop na sinusunog. Nilalabas yun doon sa kampamento, sa isang lugar na malinis, at mayroong mga kahoy doon, ipapatong lahat doon yung susunugin, at hindi sila karapat-dapat talaga na nandoon sa loob ng kampamento dahil itinuturing silang marumi. At yung hayop na nasusunugin ay tanda ng pagpaparusa ng Diyos na sana tayo yung ilalagay doon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ipinasan kay Hesukristo, no? So ang labas ng kampamento ay nagpapakita ng total rejection ng Diyos sa taong kriminal, marumi at di dapat makasama sa mga taong pinili ng Panginoon. Sabi sa verse 12, kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. So pinatay ang ating Panginoon sa krus na siyang dambana na tinutukoy ng author. Siya rin yung saserdote na naghandog at ang kanyang sariling katawan ang ihinandog. Sa Hebrews chapter 10 verse 8, nasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan ang mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Sa verse 9, sa kanya sinabi, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Inalis niya yung lumang seremonya para maitatag yung pangalawa, no? Yung old covenant para sa bagong covenant. Sa kalooban niya tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman.
kung maalala nyo, ang ating Panginoon ay namatay sa labas ng pintuan ng Jerusalem. So yun ang significance no? Dala-dala niya lahat yung pang-iinsulto natin. Dala-dala niya sa labas ng kampamento yung ating mga pagdududa, yung ating karumihan, lahat ng ating mga kasalanan. Dala-dala niya doon sa altar. At ang altar na yun yung kanyang krus. At pag nasa labas ka ng kampamento, nasa labas siya ng Jerusalem, hindi nga siya karapat-dapat mamatay na nakasayad yung kanyang lupa, yung kanyang paa sa lupa. Dahil yung lugar na yon ay banal, kaya dapat nakataas yung taong papatayin doon. So dito po pinakikita rito yung tinatawag na doctrine of substitution, no? Yung pagpapalit. Tayo ang dapat parusahan doon, pero siya po ang ipinalit. Kagaya rin po ng mga handog na susunugin na sinunog talaga, no? Para mabayaran yung kasalanan ng taong naghahandog doon para makalapit siya sa Diyos. Ano po yung ating magiging tugon sa ganong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Sabi sa verse 13, atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta. Ibig sabihin ng author, umalis na tayo doon sa lumang gawi. Alisin na natin yung lumang paghahandog at sundan natin yung paghahandog na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At doon, dalhin natin yung kanyang kadustaan. Sabi sa Philippians 1 verse 29, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, na hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman, alang-alang sa Kanya. Ang lahat ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon ay dala-dala lahat yung kahihiyang dinanas din ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa verse 14, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Kung sila man ay itinakwil doon sa Jerusalem, sila ay inagawan ng mga bahay. Sabi nito ng author, wala naman tayong bayan na namamalagi. Kasi hinahanap natin at hinihintay natin yung bayan na darating. At alam na po natin kung ano yung bayan na darating. So itinakwil man sila ng kanilang mga kababayan sa pagsunod kay Kristo, ay may nakalaan na bayan para sa kanila, at yun yung bayan na darating. So ano yung hinahanap ng Diyos para ihandog natin sa kanyang dambana? Sabi sa verse 15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sa buhay ng Kristiyano, mayroon pa rin po tayong dambana. At yung dambana na yon ay yung lugar na kinamatayan ng ating Panginoong Hesus. At yun po yung cross. At ang magdadala po ng ating mga paghahandog ng pasasalamat ay ang ating Panginoon din. Sa pamamagitan niya, tayo maghandog palagi ng hain ng pagpupuri. Hindi na po tayo pwedeng bumalik sa lumang paraan ng paglilinis. Meron na pong biyaya. Meron na pong altar ng biyaya na pinagkaloob ang Diyos sa atin. At ito po yung ating Panginoon. Siya po yung pwedeng maghandog. So ano po ang buhay ng isang mananampalataya? Ang buhay ng taong sumasampalataya, yung palaging naghahandog ng pasasalamat at pagpupuri na binabanggit lagi yung kanyang pangalan.
Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kay buti mo sa bawat isa amin, Panginoon. Ipinapaalala mo, Panginoon, sa amin palagi na ikaw ay naghandog ng sarili mong katawan, Panginoon. Binuhos ang iyong banal na dugo upang mapaging banal, Panginoon, ang iyong mga anak. Nawa ay mamutawi, Panginoon, sa aming mga labi ang patuloy na pasasalamat, ang patuloy na pagpupuri. Pagkilala, Panginoon, ng mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dahil hindi mura, Panginoon, ang dugo na iyong ibinuhos sa krus upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Ama, turuan mo kami palagi, Panginoon, na lumapit sa iyo ng mayroong pagpapasalamat, ng mayroong pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At ito'y sa pamamagitan mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.